New day, new vlog dito sa ating Arpa Farm. At ngayong araw nga ay kasama ko na naman ang aking dalawang anak. Kasi nga araw-araw ay half day na sila sa school. Gawa ng hindi naman sila nakasalma sa aral program. Kaya ayun, kami na lang ang nag-aaral lagi sa bahay. At dito nga, mas naging okay ang aking kilos kasi hindi na ako apat na beses maghatid sundo sa school. Kaya nabawasan ang aking gawain at after ko masundo siya ng lunch, before lunch ay magpapahinga lang sila, then kakain, tapos mag-aaral kami. At after mag-aral ay pupunta na kami sa farm. Ito, nakakatulong ko sila. Sabi nila nakakaawa daw ang mga batang ang liit-liit pa ay pinagtatrabaho na. Ay sos, mas nakakaawa po ang mga batang walang alam kundi maghawak ng cellphone. Yun ang tunay dito. 'Di ba? Mas mabuti nang ayan, paghawakin mo ng walis o kung ano man, para ng mga buto-buto at dugo ay mag-circulate naman. O 'di ba? At nai-enjoy pa nila yung mga ganitong gawain. Nakakatuwa lang kasi ang mga anak ko ay hindi naman maaarte. Yun nga lang, pagka nakadampot ng ipot, hugas agad ng kamay. Diba? Kaya ayan, bata pa lang, minumulat ko na sila sa mga gawain at posibilidad na pwede nilang gawin pagdating paglaki nila. At gawa nga ng andito naman ako sa part na business na ito, bakit hindi ko pa sila unti-unting turuan kung papaano gumalaw o kumilos sa ganitong mga gawain. Isa pa, nakakaiwas talaga sa cellphone. Kahit naman anong mangyari, talagang na kahit sa bahay, ay talaga namang wala naman silang mga cellphone. Hindi ko talaga sila binibili. Minsan nakakapag-cellphone sila na itatakas yung cellphone ko. Pero yung ibibili ko sila ng sarili nilang cellphone, nako hindi. No, 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 no yan sa akin. Ang may cellphone lang sa aking anak ay yung aking panganay kasi nga sa malayo na nag-aaral. Pero kinukuha ko pa rin yun pagdating ng hapon. Kasi nga sabi ko, mas maganda kung limitado tayo sa gadget at hindi kailangan na laging hawak ay cellphone. Kaya ito, yung dalawa kong anak, sobrang nawiwili sila pagsama sa akin. Siyempre, hindi naman puro tulong lang ang ginagawa niyan dito sa akin. At yan ay mga nag-iikot, nagtatatakbo dito sa aming farm. Kaya mas natutuwa ako. Kasi ang laro nila ay yung pagtatakbo-takbo at pagka-laro-laro dito sa buong farm namin. Kaya ayan, enjoy na enjoy sila at mas okay naman sa akin yun. Kesa hawak ay cellphone or laro ng cellphone, hindi talaga sa akin aari yun. Mas mabuti na turuan ko silang maglaba, magugas ng pinggan, maglinis ng bahay at nakatutok sa mga pag-aaral nila, magbasa ng notebook nila, para ma-review ng libro at kung ano man, yun ang mas gusto kong mangyari. Oo, sabihin na natin na iba na ang panahon ngayon. Pwede naman na hindi tayo makisabay sa mga baguhan ngayon kasi para din naman sa kanila yon. Oo, pwede naman nating pag-cellphonein pero limitado lang, 1 oras hanggang 2 oras sa maghapon. Pero yung ibibigay natin ng todo hanggang sila na ang bahala ay sos para din naman tayo ang may kasalanan pagdating ng panahon na magkaroon sila ng karamdaman dahil sa radiation. At ayun ang ayokong mangyayari, yung magsisisi sa huli. Kaya pag sinabi kong bawal ang cellphone, bawal talaga. Kasi yun yung rules ko dito sa amin sa bahay. Kaya sabi ko hanggat nasa poder ko sila, sundin nila ako kasi yun ang gusto ko talagang mangyari. Kaya sa pagdating ng panahon ay magkaka-cellphone din naman sila sa tamang panahon. Pero dapat limitado pa rin. Pero kung sila naman ay magkakaroon na ng sarili nila at matapos na at wala naman na sa akin, ay bahala na sila sa buhay nila. Basta ako, tinuturuan ko lang sila at gusto ko lang masunod yung aking rules sa bahay. At yun nga ang number 1 rules ko. Kaya ayan, ang mga anak ko natututo naman sa mga ganitong gawain. Kahit hindi yan dito, pati naman sa bahay. Kahit si Miracle marunong na maghugas ng pinggan at si Christian, mas mabuti na yung maliit pa lang sila ay natututunan na nila ang mga dapat gawin at kailangan gawin kasi para din naman sa kanila yon paglaki nila. Bilang magulang, iba-iba naman tayong magpalaki o magmahal sa ating mga anak. Pero alam ko, lahat ng ginagawa natin ay para sa kapakanan ng ating mga anak.
Dahil gusto natin paglaki nila ay marunong sila sa buhay at kayang lampasan ang hamon ng buhay. Hala, ayan na nga ito, si Tulong pa rin ang aking mga anak. Kahit sabi ko doon na sila at magtatakbo sa labas ay wala. Itutulungan na daw nila ako para daw makapag-TikTok kami. Wala naman akong TikTok, reels pala ang sinasabi. At ito nga, pauwi na kami. Ayan, may dala kaming tubo o 'di ba hawak-hawak nila para yan sa crayfish ko. At ayun nga, talaga naman kami ay nakakalayo-layo na. Aba, ay hindi namin akalain na andun pala si Luna, dun sa dulo, dun sa likod na likod at hindi namin nakita. Babalik sana ako, kaya lang ayaw na ng mga anak ko kasi hapon na nang talaga din yan. Kaya ayun, pag uwi namin sa bahay, sabi ni Daddy, hatid na lang daw namin sa farm. Kaya ayan, nagkotse na lang kami. At ayan, kinukuha ko na si Luna sa sakyan at talagang medyo madilim na dito. At gawa nga lang hindi naman siya pwede mag-stay dun sa amin sa bahay. Talaga naman si Luna nasasanay ng sumama sa amin sa e-bike. At ayan nga, kinuha ko na talaga siya dyan. Napakalambing talaga ng pusa na yan. Ayun, may nakaabang na sa kanya at talaga namang ayan. Sabi ko, diyan ka na lang, huwag ka nang umalis. Ang hilig talagang sumama kasi yan sa akin at nasanay na nga sa e-bike. At ito na nga, pauwi na nga kami na Daddy. At sabi ko, babay na Luna. At pagdating ko nga sa bahay ay hindi pa doon matatapos ang gawa. Kasi ito, maglilipat naman ako ng crayfish. O diba? Yung mga crayfish ko ay kinukondisyon ko lang yan dito sa amin sa garahe. Pero ililipat ko din yan sa farm. Kasi nga, kailangan makondisyon ko yan at saka ko i-breed. At kapag nakapag-breed na ako at mga nag-itlugan na, doon ko ilalagay ang mga anak nila sa pan doon sa farm. O, diba? Kaya talagang may mga ready na ako kasi alam kong aanak at aanak din sila kasi magbebangbangan sila. O, diba? Kaya talaga namang sa mga gawain kong ito ay talagang pati mga anak ko ay natututo na. O, diba? Ang saya-saya ko na, talaga namang nawawala pa ang stress ko. Thank you Lord sa lahat-lahat. At salamat po talaga sa mga blessings na aming natatanggap. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Salamat sa inyong panonood. God bless us all. Keep safe. Ingat. Please follow our page. Share our video. Dahil baka isa na ikaw sa makatanggap ng isang Cash G. O diba? Ano pang iniintay mo? Nanood ka lang, mag-share ka lang, magko-comment ka lang, ay baka magkaroon ng laman ang iyong Cash G. Bye!